ito maliit na bato, kundi malaki at buong piraso na kailangan ng dalawang malakas na tao para itulak. Ito ang ginagamit para matiyak ang pagkaiwalay ng patay at buhay. Bagamat Mesiyas, kabilang na si Jesus sa mga yumao. Ipanalangin nawa natin habang sinasambit natin ang maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Natanggal ang ito, walang laman ng libingan, buhay na muli si Jesus, naway mabuhay din tayo muli. Atin pong ipinagdiriwang ang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating banal na pagdiriwang ay pangungunahan ni Reverendo Padre Brian Mahian, FPCC. Magsitayo na po ang lahat at sumabay sa pagbungad na awit.
Sa ngalan ng mga anak ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapal ng ating Panginoon Yesu Cristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayin din. Mga kapatid, muli na buhay sa Jesus. Alleluia, Alleluia. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang sandigan ng ating mananampalataya. Inihikaya tayo na San Pablo na bumangon muli kasama ni Jesus sa pamamagitan ng pagkalikod sa ating mga kasalanan. Dito'y makakabangon tayo bilang bagong nilalang, puno ng pagsisisi, pag-asa at kagalakan. Magtiwala tayo kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Kung kaisa natin siya, tayo rin ay magiging mga bagong nilalang. Gloria in excelsis Deo.
Ama namin mamahalihang, ngayon sa lumalas sa amin ang mundo ng kalangitan, sa pananaig na sa kamatayan. Ipagkaloob mo sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong lulod ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po na. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasakanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng mga kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng mga pinanihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit, muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pangkunay, pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kami mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang inalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat nananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihan na napaalsa ng mabuting libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadura ng kasalanan upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura. At ganyan nga ngayon, sapagkat naihalin na ang ating Korderong Pagpaskwa, si Kristo. Kaya ipagdiwag natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa bisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masitayin mo mo lang. Magsalo tayo sa Kanya.
Sumainyo ang Panginoon. Sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madaling pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang nabis na ang batong palihig sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal na Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan nila." Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan, kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumibig sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kanyang dito, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang nakayong dito at ang kanyang ginamit sa upo. Hindi ito kasama ng mga kanyang dito, kundi walay na nakatiklop sa isang kapatid. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan ng mabuhay sa Jesus. Mga kapatid, ang mabuting kalitan ng Panginoon. Pinuri natin ang Panginoon sa Kristo. Magsinupo ka. Mga kapatid, happy Easter po sa ating lahat. Masaya po ba kayo? Masaya po ba tayo lahat sa araw na ito? Kung saan tayo ay isa sa tagumpay ni Jesus na tagumpay ng bawat isa sa atin. Sino po ba dito ang nakapanood ng movie na Maleficent? Tas kamay. Napakagandang movie ito. Isang parte ng movie na kung saan ay si Maleficent ay natamaan ng pana ng rena na matangin at naging abo. Sumalit siya ay nabuhay. Bakit siya nabuhay? Dahil sa pagdadala ng ating Aurora na totoong nagmahal sa kanya at napatakan ng buha ang kanyang apo, siya ay naging nabuhay bilang isang Phoenix. Subalit maliban sa pagmamahal sa kanya, nasa dugo ni Maleficent ang dugong Phoenix at ang Phoenix symbolizes resurrection, rebirth, and renewal. Ito yung mayroong kakayanan ng pagbangon muli mula sa paghihirap, sa pagsubok, pagkabagsak, at magkaroon ng panibagong simula. At ang dahilan kung bakit tayo ay narito ngayon, puno ng dala ang ating mga puso ay upang ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa muling pagkabuhay, ipinahayag sa atin na ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili at mula sa pagkamatay, muli na buhay. New life rises from the ashes of death. Ipinagdiriwang natin ang tagumpay ni Kristo mula sa kamatayan. Ang biyaya ng buhay na walang hanggan para sa ating lahat na naniniwala sa Kanya. Mga kapatid, ang Easter ang pinakamalaki at pinakamahalagang kapistahan ng simbahan. Dahil dito, tayo ay nabigyan ng pag-asang pangkat pakailanman. Kung babalikan po natin ang ating nakaraang paglalakbay, di po ba ating naranasan ang mga matitinding pagsubok sa buhay? Ang iba sa ating naghihirapan
Pinapasan ang mabibigat ng mga problema. Ang iba sa akin ay nagpusa, nasasaktan at inaabuso, nagkikipaglaban sa sakit, inaapi at nilalapastangan. Ano man ang mga pinapasan at hinaharap natin ng mga pagsubok ngayon, mga kapatid, huwag kayong manungkot, huwag kang mag-alala, at huwag kang matakot. Maaaring pakiramdam mo ay wala ng karamay at nag-iisa ka lang sa pagharap sa lahat ng mga bagay. Sa araw na ito, makakaalala tayo, babangon at magkaroon ng panibagong simula. Ang Easter ay ang napagbabayan ng aming buhay pananampalataya bilang mga Kristiyano. Ang pagkabuhay ni Jesus ay magiging daan na magkaroon ng lakas at paniniwala na hindi tayo mananatili sa ating pagbagsak at pagkakila. Binibigyan tayo ng pagkakataon ni Jesus na ilagay natin sa Kanya ang ating pananalig at pananampalataya. Binibigyan tayo ni Jesus ng garantiya ng muling pagkabuhay. Sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na magmuli at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin, bagamat siya namamatay, siya ay mabubuhay." Ibabago tayo ni Kristo mula sa ating pagbabisa. Kung ikaw man ay nagbibigatan ngayon, kung ikaw man ay naglulubay at nahihirapan, ibabago ka ni Jesus. Napagtagumpayan ni Jesus ang lahat ng pagsubok at sa tagumpay niya, kasama tayong aangat at ibabangon at makapagpatuloy sa ating paglalakbay na matagumpay. Nawawalan mo na ba ng pag-asa? Gusto mo na bang sumuko sa buhay? Ayaw mo na bang magpatuloy? Dahil pakiramdam mo ay napakabot ka na at wala ka nang makakaitan? Ang pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at inspirasyon sa mundo ng pasakit, pagdadalamhati, justisya, panibigin ng utang at pang-abuso. Ang pagkabuhay ni Jesus ang nagpapaalala sa atin na life is worth living. Huwag mong sabihin na ayoko na, tama na, sapagkat ang pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili, pagyakap sa pagpapakasakit, pinagtagumpayan ang kamatayan at hindi buhay. Ang lahat nito ay para sa bawat isa sa atin at sa ating kapakanan. Sa ating pagdadata, mga kapatid, magtiwala ka sa mga buhay ng Kristo. Magtiwala ka na ang totoong presensya ng pagkabuhay ni Jesus ay nasa sarili natin, kasama natin sa ating paglalakbay. Hindi tayo dapat mangamba, hindi tayo dapat maging malungkot, dahil tayo ay Easter people at ang awit natin ay Alleluia. Dapat palagi natin alalahanin na ang pinakamalaking regalo ng Easter sa atin ay ang maranasan natin ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Si Jesus na muli na buhay ang nag-iisa natin pag-asa sa pagkabuhay. Sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang lahat at hindi niya tayo iiwanan at baliwalain. Maaaring iwanan tayo ng ating mga kaibigan at ng ibang mga tao at ng mundo. Pero si Jesus,
ay mananatili sa iyo magpakailanman. Kahit ano pa man ang mararanasan natin habang tayo ay naglalakbay, subukin man tayo ng panahon, madapaman tayo ng paulit-ulit, alalahanan natin ng awit ng Easter Vigil ay Hallelujah. Tandaan natin mga kapatid, sa ating pagkaksa, tayo dahil sa ating mga problema, tutulungan tayo ni Jesus na iangat muli mula sa ating pagkakata. Ang Easter ay hindi lamang sa linggo nito o sa araw nito. Ang Easter is a way of life. Buhay na si Kristo ang palaging sentro na nagkakangal sa atin mula sa libingan. Kung ang problema ay darating sa buhay, lift your head up and say, Hallelujah. Nawa ang mga kapatid, ay patuloy natin maranasan ang pagkikipagrelasyon sa Diyos habang pinagdiriwang natin ang panibagong buhay na nagmumula sa mga buhay ng Kristo. Magsitayo po ako. Maaari po natin sindihan ng ating mga kaibigan. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo ay bibigyan kasama niya ng pangangailangan upang kasama niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na pagkakanda, kaya sa buwan natin ngayon ang aming pangako sa pagpipilian. Taligan namin harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang taanig ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangakong tatalingkod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panunala sa Diyos, upang tayo makapamuhay bilang katapat at maaasahang taanig ng kanyang angkan, pag-isagutin niyo itong tatlong katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itatakwil ba ninyo? Oo, itinatakbilin namin. Para kayo huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaaming-aming katukso ng kasamaan ay itatakwil ba ninyo? Oo, itinatakbilin namin. Si Satanas sa pinanggagalingan ng kasalanan at pinunang kabitiman ay itatakwil ba ninyo? Oo, itinatakbilin namin. Ngayon naman ating darating ang ating pananampalataya. Kung kayo ay makapangako magsisikap mamuhay bilang mga itinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tularan niyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagpapalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagutin niyo ang katanungan ito. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Oo, sumasampalataya kami. Kung kayo ay makapangako magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Jesus, kung gagawin niyong sumilangin sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagutin niyo ang katanungan ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ipinang ni Santa Maria Virgen, ipinalo sa krus na matay hindi, muli na buhay at nagumutok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Oo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu, at kung sisikapin ninyo mapaunlad
ang kalugyang buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Jesus. Pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan naman niya tayong mamalaging tapat sa ating pangako sa ating Panginoon Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Marami na sa natin patayin dito. Wait lang po. Padel. Ibabahagi ang Ama sa panibagong buhay sa pamamagitan ng pagkabuhay ng anak na si Jesus. Sa pamamagitan niya, tulugan mo kami ng iyong grasya at idulog ng alam at kaganapan. Panginoon na maging pagkabuhay, hindi mo kami. Panginoon, ang muling pagkabuhay, ibigin mo kami. Ipangalawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na bumati sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo na may kamang at sigasin. Manalangin tayo. Panginoon, ang muling pagkabuhay, ibigin mo kami. Talikdalawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay paglingkod sa bayan na may takot sa Diyos.
tunay na malasakit sa mga mamamayan at buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, ang iyong pagkabuhay, hindi mo Tulungan mo kami pangalagaan ang kapaligiran at ligasyanan, hindi lamang para sa ating kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ang iyong pagkabuhay, hindi mo Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mabuhay muli bilang mga tunay na anak mo, Ama namin Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ang iyong pagkabuhay, hindi mo Biyayaan mo nawa kami ng panibagong pag-asa at buhay sa pamamagitan ng isang malinis, tapat at mapayapang halalan. Manalangin tayo. Panginoon, ang iyong pagkabuhay, hindi mo Sa ilang sandali na nakahimikan, ating ipanalangin ang iba pa mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating sarili kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ang iyong pagkabuhay, hindi mo Ama namin mapagmahal, boses namin ang masaganang bunga ng pagkakagugmay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay pagkahay, kasama mo ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ako. Sino man may hawak ng sobre o anumang handog, maaari po kayong umani sa isna para dito magbabahagi. Maraming salamat po.
Manalangin ka mga kapatid, upang pagkakain natin ng kagandaan ng Diyos, ang mga mapapanginoon. Kami naman ang Panginoon ng tumahay sa iyong mga kamay, sa kapurian at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng Diyos. Ama namin Diyos, basahin namin pinagdiriwang Pasko ng pagkakapatid ng aming ginagawa ang pagkakain mo ng anak ng mahal para sa muling pagsiyang at pagkikinapang ng isang bayan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon At sumayin. Ikaw sa Diyos ang iyong puso at diwa. Ilan namin sa Panginoon Pasalamatan natin ang Panginoon aming Diyos. para pati siya ay kasaluhan. Ama namin makapangyarihan, pinay ng matapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, aming pinagdiriwang ang paghahanap ng Mesiyas, ang maamutihan at tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahanap ng sarili ng buhay. Siya ang upang maamumako sa karasahan, upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang hihigit. Sa pagkabuhay na bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming makamit. Kay kaysa ng anghel na nagsisiang ang papuri sa iyo, nang walang lupay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyo ang dakilaan. Ama namin banal, dapat nang purihin ang tanang tinapay sapagkat sa pamamagitan ng anak na aming Panginoon Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay bibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawang pagtitipon ng isang bayan upang muli mula sa pagsika hanggang sa paghubog ng araw, may handog ang malinis na alam para sa pagiging ang iyong alay. Ama, isinasama namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kalooban ko na aming inikilalaan sa iyo. Ito naman ang katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoon na Jesucristo na nagutos ng pagdiwang ang istoryang ito noong nagay sa pinagpulo. Tinawagan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, pinabot sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun naman matapos ang hapunan, inawakan ng kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot ng kalis sa kanyang malagat at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin.
Ito ang alis ng aking dugo ng pabo at walang hanggang ipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pagkalala sa akin. Ipagbuhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, pinipilitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa aming nagligtas, kaibigin ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabitan. Kaya bilang pasasalamat, kayo aming iaalay sa iyo ang buhay at banal na pagmamahal ito. Tungayin mo ang handog ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nagmalay ng kanyang buhay upang kami ay pagkasundo sa iyo. Lobin mo kami pagsasalisalo sa kanyang natawanan ito ay makisimos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naman ay nangyayon mundo na habang panahon nakatalagas sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkaroon ng iyong pamahalaan. Kaysa namin ng Diyos ang mahalaga ng Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga bayan na aming inaasahang bagay na pag-iisip para sa aming kapakanan. Ama, ang handog ito ng aming pagkakasundo sa iyo ay magpapagawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong Pilipinas. Papatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang isimbang mo naglalakbay sa lupa, kasama ng lingkod na si Papa Francisco, ang aming diskusyoso, ng kanang mga obispo at buong kapalitan, at ng iyong binigay sa bayan. Bigyan mo ang mga kalangigan ng iyong angkan na ngayon pinipon mo sa iyong harapan. Amang bawang tutukin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat amin at sulok ng Pilipinas. Kaawaan mo at patuloy sa iyong harian ang mga kapatid namin lumao at ang lahat ng lumisana sa mundo ito na nagpapatay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong at sama-sama magtatamasa ng iyong anungang walang bago, sapagkat ang kasisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo, na siyang pinagdaanan ng bawat kalog mo sa aming kamitihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at patuloy sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagpili naman ang magagaling na utos at tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakalat natin ang lakas.
Hinihiling namin kumiyera sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang namin pinananahitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong Apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, aming kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tunganin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming magkakasama. Pagkaluban ng kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging subayo. At sumilin. Magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang madero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlitan. Mapangalaman na ang lahat sa kanyang. Panginoon, hindi ako pagkakasama sa iyo. Ngunit sa isang salitang lamang ay gagaling na ako.
Itayo po ang lahat. Manalangin tayo. Aba namin mapagmahal, di namin nilala kami sa kayanan mo upang sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sa pili namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo at pasawalang hanggan. Amen. Magsinupo po muna lahat para sa ilang pagkakas. Magkakaroon po tayo ng second correction bilang tulong sa pangangailangan ng PPCRD na magbabantay ng kasagraduhan ng Halalan 2025. Salamat po sa inyong pakikibahagi. Ang Parish PPCRD Organization ay nananawagan po sa mga nais mag-rehistro bilang PPCRD Volunteer Poll Watchers para sa May 12 election. Ang lahat po ng interesado ay magsadya lang po sa opisina ng ating parokya. Magsadya na po ang lahat para sa uling pagbabasbas. Bago po ang may pagbabasbas, nais kong magpapasalamat sa inyo lahat sa pakikisa sa ating banal na pagdiriwang. Kami po, ang kalasyan ng mga pari, ay nagpapasalamat sa lahat ng mga volunteers po namin sa ating parokya na nagpagod, nagpuyat, para po sa pagkakanda sa ating banal na mga araw. Ang ating choir po, na napakaganda ng kanyang mga awitin. Maraming salamat po sa inyo. Ang UBC po namin, ang UBC po namin, lectors, commentators po namin, ang ating mga sakistan, dahil iba ay wala pa talagang bulog ng ilang araw. So mamaya na kayo magulog. Nung nakaraang araw, wala kayong karapatan na bulog. Mamaya, hindi na kayo magulog. Ang ating sakristanan sa parokya natin, ang nais of St. Paul po natin, ang sokong po natin, ano pa ba, ang staff po natin sa Paris, ang PPC po natin, maraming salamat po sa inyo. At ang mga angels po natin, maraming salamat po sa ating mga angels. Hindi akong pag-aalala kasi bababa ko. Sabi ko, meron kayong papayag na bata na bababa ay napakataas kayo po. Pagka-akyat po kayo, talagang malilunda kayo. Pero sabi ko, ay talagang bahala Panginoon. Kaya salamat kay Ayan, napakatapang. Wala ko talagang takot na bumaba. Maraming salamat, Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Meron po ba akong kalimutan? At sa lahat na nagbahagi ng kanilang biyaya para po matugunan ang pangangailangan ng ating paggawain sa buong mga mahal na araw. Maraming salamat. Si Christoph Lumbad, maraming salamat po po sa inyo. Thank you so much sa pagbibigay ng pa-fireworks natin kayo ng umaga. At sa iba, baka po ay meron akong nakalimutan na nagtatawanan ako kung meron mo ako. Ang ating lay minister pala, maraming salamat sa mga ministers po natin. Ang ating mga apostoles, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating po mga gawain sa mga araw. Ano pa? Bahala na kayo, hindi ba nakalimutan. Yun po, maraming salamat po sa inyo. Hindi po tayo magtatagumpay kung wala pong pagkakagsa natin dito sa ating parokya. Kaya nawa, hindi po sana kayo mapapagod man, pero huwag na tayong dito sa patuloy po natin pag-iikot sa ating Panginoon Diyos. Sumainyo ang Panginoon at ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay nanakot nawa sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kay taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah.
Magandang umaga po. Wala po tayo ng isa sa ating unang umaga. Ang susunod po ng isa ay sa ikawalo ang kalahati po ng umaga. Yung wala po ng isa ng 7 a.m. Ang susunod po ng isa ay 8:30 po ng umaga. Wala po ng umaga. Magandang umaga po. Ang next mass po ay 8:30 ng umaga po. Wala po 7 p.m. Thank you. Dali dito. Tama kayo kay Carlo na. Ngayon ang bumigay. Ay, naiwan yung dalawa. Sino? Ayun o. Dali, dali. May naiwan. Madre. May naiwan po kayo. Ay, hindi ka sumama, hinahanap kita. Sabi ko si Ate Jaya. Ate Jaya,
Ate Jaya muna. Wala kayong picture. Lamira kay Ate Jaya. Papakyut. Kapay na ako. Ay, Ate Jaya! Pagkain sa kanila. Kala ko sa meron may birthday. Ay, may pagkain daw sila. Ads! Andre! Kain na, bilis! Kain! Hoy, di pa kayo na-swimming? Dami nyo namang Easter egg, ha? Halika na, anak. Huwag na kayo Ay, may food daw sila pa. Hindi na ano tayo, gusto mo. Halika na, magkain. Picture kayo nga yan. May food daw po. Picture mo na, ano, gusto.
Uy, may food daw mga ito. Sandal ka. Mga audience lang kayo. Paano ba po? Sabi ko na mamay, wala na tayo pa. Meron. Birthday niya. Oo nga. Kaya hindi sa celebrate. Bukas. Bukas pa. Halika na lang. Uy! Kahit ano ba? Karin ka rin dito. Ay,